Ayan. Good afternoon. So, welcome sa motherboard repair. So, may motherboard repair tayo ngayon, guys. So, problem nito ay no power. Ayan. So, with ano siya? With AMD Ryzen 3 3200G. Yun yung ano nakalagay sa kanya na ano. So, ito siya, guys. Line number 3574. And with Ryzen 3200G. Ayan. Marami siyang lupa. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung MOSFET nya, yung likod. Yan. Wala naman sign ng liquid damage. But according sa customer, yung chat is not turning on pag daw nakaplug itong ating 8 pin. Yan. So according sa may-ari, pag nakaplug daw itong 8 pin na turn, ibig sabihin shorted siya. So pag mga ganito guys, si job lang ito guys, gawa ng ano lang naman siya, no power. But titingnan natin kung anong problema talaga, main problem. So kung ano yung pinaka-main sira niya. Okay, first, so we need to test. We need one by one. So using diode mode tayo. So mas sanay ako guys gumamit ng diode mode. Ayan, so diode mode tayo. So kailangan ko talaga ng maraming camera. Okay. So, yung camera kasi natin, ito lang DC bench. Yan. Hindi kita yung tester natin. Oh, ito naman yung nakababa. Ganyan. Taas natin ito ng konti. Hindi rin makita yung ano ng tester. Kita ba yung tester? Hindi rin. Dilim yung ano. Kailangan talagang multiple camera. Dito naman. So dito na lang. Mas okay siguro. Tapos maganda ko dito siguro ng ano, add tayo sa naka-overlay, add tayo dito sa taas na existing na video capture sa video capture ba? Ayan. Hindi. Mag-add tayo ng camera. Ito. Camera. So, piliin lang tayo ng existing. Ang nakano ko dito ay main cam yata. So, bukan natin main cam. Okay, main camera. Main camera. Okay. Magkaroon lang tayo dito ng camera. Pero mas maganda siguro ganito. Okay. So, kita nyo naman. So, meron tayo ditong mas maganda. Much better. Okay. First, we need to check the kita naman dito. Ang hirap lang, patak-patak tayo sa Pisikit natin. So, check natin yung ating this is 5 volts and 12 volts and 3.3 volts 5 volts 5 volts PSB. I don't know guys, pero yan ang alam ko guys. Yan, this is 3.3. Yan, itong pin na to. 3.3. Yan. Tapos ito ay 5 volts ito.
Tapos, ito pala 5 volts. And this is nakadikit ako dito eh. Nasa na dati nakadikit ko. Ano, wala na. May kudigo ako dito dati. Natin yung kudigo ko na ano. Takluban. Sila ang kudigo ko. Ayan, so may kudigo ako dito guys dati. Hindi ko alam kung nasa na eh. Yung sa format ng tab dito. Hindi ko natanda guys eh. Basta ito yung mga halalaga. Kailangan kasi pag sinundot ito guys, ayan, reading dapat ganyan. Nakikita tayo sa ating tester. Yan, so mga ganyan yung reading niya. So goods yan. Kaganan. Tapos ito yung on. Ito yung on yata. Hindi ko natanda guys eh. Basta ito yung mga sinusundot lang. Yan, tapos importante lang yan. Tapos itong isa na to, wala naman shorted tayo dito. So all goods. So punta tayo dito sa 8 pin. Dito daw sabi niya pag naka-plug. Ayan, so shorted siya guys. So 0-0 siya. Siyempre ground tong kabila. So shorted. So pag ganyan, isa-isayin natin yung MOSFET. So yung mga gates. So goods. Goods. Yan. Goods naman siya. Nakikita nyo may reading tayo. Okay, goods. So baka sa high side MOSFET kasi shorted dun eh. So may reading tayo. Ayun, shorted oh. So may shorted tayo guys dito na isa. So marking nga natin siya. Ay, sorry. Nawala ako tayo pala. Hindi ko nakita sa camera. So ito yung gate. So good siya. Itong isa na to yung shorted. Ayan. Tapos itong next naman. Good siya. Tingnan natin yung kanyang low side. So okay naman yung low side MOSFET natin. Mapansin nyo. It's working. Yan, low side MOSFET. Yung isang low side MOSFET, mayroon tayo. Pwede. Tanggalin natin yung processor. Tingnan natin kung shorted. So shorted pa rin siya. Yan, so may reading tayo guys. Yan, ibig sabihin yan, shorted siya dito sa kabila. Yan, tapos pag tinesteron nyo dito, ibig sabihin naka-short ito guys. Naka-open yung line dito. Kasi pag sa processor, sa core. Marking nga natin. So dito. So yan yung ating may shorted. Ito ang na to. So dito sa part na lang to. Kasi microscope pa kasi natin. Yung part number, mahalaga kasi minsan. Ayan. So ang dyan, dahil ayun ang nakita nating shorted. So check pa natin sa iba pala guys. Iba pa. So may marking na tayo. So yung mga importanteng lines. Kagaya nito, mga 4. Diba? Yan. Ang hirap mag guys mag-video. Yan. Mga coil. Importanteng coil. Ito sa yata to. Hindi ko alam kung para saan to. Pero ito yata ay sa memory. 1.2 volts or 2.4 yan. Kasi 2.4 yan, ganyan. So ito sa memory. Siyempre meron pa ditong isa yung sa likod. So check natin yan. So goods naman, may reading tayo. Yan. Yung ating PCH. So simple lang naman yan. Yung PCH natin ay testerin nyo lang yung capacitor guys. Tapos yung kabila. Yan, makikita nyo may reading na. Hindi naman siya shorted. Yan. Pag sa Intel, doon sa ibabaw ng processor, ng PCH pala. Okay, so goods. Working naman dito. I think goods this PCH. Yung mga reading siya supply. Wala. Ngayon, punta tayo sa microscope. Yan. So, tatakluban ko na yung sa microscope na tayo. Tester na, wala na yung tester. Kasi kailangan ko ng microscope guys. So ito yung shorted. Kaya na hinala, hindi naman. So
H-guard naman, 4C10. 4C10N. So, ito hindi naman shorted niya. Ibig sabihin ito, nakakunik siya dito sa B-core. And open yung line. Pag tinester natin siya, tanggalin na natin tong sa ground para makita natin. So, ilipat natin sa ano. Tinester natin yan, open yung line. Ayan. So, as you can see, tumutunog, nagpa-buzzer. Ayan. Pati yung ating gauge is naka short circuit. Ayan, mapansin nyo. Okay. So, yun yung main issue. So, replace natin yan. Microscope inspection natin, bakit siya nag-shorted. Ayan, tingin ko, sana hindi sira itong driver natin. Kasi parang wala yata akong donor board nito. Ayun ang naging issue guys, maraming lupa. Karoon siya ng lupa sa PWM. So, pag mga ganitong scenario guys, ay mahirap i-power on. Daming lupa. Overheating and maraming lupa. Kaya siya nag-shorted. So, linisin natin to guys. Bugahan muna natin. Excuse. So, bugahan natin siya. Ayan. Tapos, patayin muna natin to para hindi masyadong malobat. So, cleaningin na natin to. So, tinamaan yung ating PWM possible. Yan, PWM natin. Ito yung tinamaan eh. Nag-shorted. Lupa. Nagkaroon ng lupa yung PWM. Sana hindi sira yung PWM. Kasi, pinalitan natin siya, tapos bumigay. So, nakuwag dito at maraming ano. May lacquer flow. So, spray ko lang muna. Okay, 4C10. So, replace natin. Problema nito, maghahanap pa tayo ng pamalit na MOSFET. 4C10. Ano to? This is MSI. Ano lang? 4C29. Okay. Hanap pa tayo. Hanap. Maghanap lang 4C10. Yan. So, meron tayo dito. May issue nito ay hindi ko alam kung ang issue nito. Yan, parehas ng PWM possible. Ito sinasabi ko eh. So, kunin natin to. Parehas naman. Kunin natin yung dito. Ito. Positin lang guys, check natin. Positin yata nasa dulo, okay? Parehas. Positin. Itong board na to ay, ano bang problem na ito? Alam ko donated na kasi ito. B450 din siya. So, kaya para siya nung ano. So, dalihin na natin to. Sana hindi sira yung driver IC.
linshad lang yung ano dun sa ano, kasi may electrolytic sa katabi. Delikadong pumutok. Okay, all goods. Hindi ako gumamit ng microscope, pero gagamit tayo ng microscope ngayon dito dahil kailangan ko ng microscope para maganda yung ano, kaka-replace. Gagamit na tayo dito ng microscope, guys, kasi para maganda ang replacement. Okay, nang pagka walang microscope, pangit. Ganito to. Parang labo ng aking microscope ah. Oh, anong tumasa? Ano nangyari? Pinihit ba to? Naku, pinihit na naman ng bata. Nakalma na naman ang aking anak. Kaya pala nagbago. Ganun talaga buhay. Parang life. Kaya may tagagalaw ako ng aking mga pang-repair. So, kailangan mabilisan ay matanggal agad natin siya para hindi pumutok ang electrolytic capacitor. Okay. Okay, mag-face mask tayo para dumaba ang buhay. So, tester. Face mask. So, yung dali ay palinsyad para hindi pumutok ang electrolytic. Palinsyad lang para hindi masyado ako kumalikot. Okay. So, ready remove. So, para maganda, lagyan natin siya ng tawag dito. Lagyan natin ng so, lagyan natin yung ating brand new MOSFET. It's a brand new, guys. It's better than brand new. This is tested. Okay. So, initin natin mabilisan. Okay. It's done. Okay. Pumutok ba capacitor? Hindi. Okay. So, tanggalin natin itong nakausli. Retouch. Gumamit tayo ng sponge. Atina, itong sponge ko pinaglaruan mo. Bawasan ito ng isang linya. Okay. So, para mawala yung ano.
Mahusay ba ang sponge? So, gamit natin ay sponge. Okay, so cool down natin. Okay na yan. Mainit. It's hot. Okay, lagyan natin yung processor. So, sana, hindi naman to shorted. Problema, hindi siya nagpadala ng heatsink, pero okay lang. May heatsink naman tayo. Okay, I think this is a easy job. Okay. So, of course, testingin natin siya. Kung shorted pa rin. So, I'm using diode mode. So, let's check if it's still shorted. Okay. Okay. Okay, we have a reading now. So, this is shorted. Yan. But this is good. Sa ating ano. Yan. So, sana, good yung ating PWM. So, may reading tayo guys eh. Yan. So, isabihin yung ating mga, ano, okay naman. Okay. So, testerin ko lang yung mga resistor para sigurado. So, wait lang guys ha. Microscope ko lang. Kasi, may mga resistor dito sa tabi. Kailangan kong ma-check kung buo. So, I'm using ano, ohms pauto. Check ko lang guys, mabilisan. Okay, 1.4, 2.5, hindi ba ano, mahirap. 0.6, so goods naman. Goods naman siya. Kunin lang natin ang RAM stick. May sound ba tayo? Wala na tayong sound. Okay, so lagyan natin yung RAM. Ay, tama ba? So, gumamit tayo ng power supply. So, may ginagamit tayo dito ng power supply. Magic tester. Pang-test natin. Dahil may G naman tayo, pwede tayong gumamit ng HDMI. Tingnan nga natin kung wala tayong ano. Tawag dito, wala tayong pampakita kung buhay. So, ito na lang. So guys, so hindi natin siya lagyan. Para makita nyo lang na pag nag-spin, buhay siya. So, subukan natin siyang I'm using 12 volts. 12 volts. So, yun natin siya. Okay. We have hindi tayo nag-reading. Ay, sorry. Nataklob. Ito pala tayo. Problema na nga. Tingnan natin kung magkano guys. So, wala pa naman tayong ampere na pumapasok. Ay, di pa pala ito naka-plug. How sad. Okay, di pa pala naka-plug.
Yan yung alcohol ko dito. Ano na yung alcohol ko dito? Tubig to eh. Alcohol ako dito eh. Bottle alcohol. Yun lang. Matagal ko nang hindi yung ginagamit eh. So matagal ko nang hindi yung ginagamit ng ating bottle alcohol. So nawala na siya dito. So batik ko tayo. So gamit na lang tayo ng something ano. Tapos try natin siyang i-on. Lagyan ko ng power guys. So gagamit tayo ng display monitor ba? Ay ano pala? Ito. Off natin yung ano. So try natin. Pumuusok. Ay. Dapat pala dito. Okay. Natin. Hop. Lights. Okay. Karoon ng 18 ampere. So ang ating CPU. So 18 ampere. Umiinit ang ating CPU. So i-on natin siya guys. Hindi pa umiikot kasi hindi pa siya naka-on. Pero nagkaroon siya ng warm. So lagyan natin ang subukan lang natin siyang i-on dito. Okay, let's turn on. Ba't hindi siya naikot? Sala basaks ako. So, hindi naikot guys yung ano, sorry. Sala yata yung saksak natin. Umiinit na yung CPU. Saan ba? Let's go. Ayan, naka-boot tayo sa CPU error tayo. May init siya sa ating ano. So, bakit hindi siya umiikot? So, may init naman. Ito natin siya plug na sa kabila. Bakit hindi siya na-ikot dito? Ayaw di. So CPU error. Mahirap ang ano mahirap ang kalagayan. CPU error. Meron na tayong 1.5 ampere. Bakit ganoon? Famous battery. Okay, let's plug in. Light siya. Let's turn on. Stuck lang siya sa ano. Ayaw niya mag-read. CPU hour.
ko alam kung sira yung ano, yung kanyang CPU. Tapos nag-spin siya. Pero mainit siya. Iniinit. Pero walang display. Test natin to. Battery. So, meron tayong 2.9. I think hindi siya nagpo-provide ng display. May ano pa tayo dyan? GPU natin pa-testing kanina. Hiram nga ako. Hindi siya nag-ano guys. So check natin. Hindi ko alam kung may G naman siya eh. Pero ayaw niya mag-ano. Mag-turn on. May reading ako sa ano eh. Check natin dito. Bakit siya plug ulit natin. Tama naman yung saksak eh. Ano ba ito? System pan. CPU. Wait lang guys. At ako ay nagkaka-problema. Let's turn on. Let's power on. Okay. Nagkaroon naman ako ng reading. 1.42. 42 amps ampere. Kaya niya mag-switch. Pero ako ng ano? Ayaw yata nitong ano ko. Yung tag dito. Yung power supply natin. Nasaan na? So yan guys. So, subukan natin siya. Hindi ko alam kung baka nasira itong ating power supply. Ay, mahugot. Okay. Ayaw ng ating power supply. Let's wait for a while. So I'm preparing. Okay. Preparing tayo. So guys, mabilis lang yan. So na ang ating 8 pin. Ayaw ng aking ano, pan-testing. Why? May problema yung ating pan-testing. So, ito na yan. Ito to. Okay, let's power on. Ayaw. Let's turn on. Okay, spin naman dito. Mahina yung ating ano. So, let's check. Nag-boot. Display natin. Sa memory, error tayo. Debug. Lagyan natin ng nagko-complain ng ating ano ating oops mukhang ano lumagpas CPU then ano ba to
DRAM, yun, boot. Meron na. Okay, my display. The Asus BIOS has been phase reconfigured. Okay na. Success na po ang ating repair. Yeah, let's power off. Okay na. So, yun lang. So, it's a MOSFET problem. Shorted. Yan, okay na tayo doon. So, ito ay for cleaning na lang. For cleaning process na lang tayo. Ayaw ng aking pan tester. Nagluloko. So, ito kasi gumagana to before. Walang bakit din. Ayaw na ngayon. So, baka nagkukulang yung ating ano. So, hindi ko alam kung bakit. Gumagana to before eh. Complaining na siya. Bakit ayaw niya na? Ayaw niya nang gumana. Nagana ito before. Siguro nagka-problema siguro to. Kasi yung mga repair natin ay malimit ay shorted. Ayan. Ayaw na gumana, mag-spin ang fan. Okay, but it's okay. So, mayroon naman tayong support na power supply. So, okay na siya guys. It's working. So, for ano lang to? Cleaning. Yan. Just cleaning process na lang. Oh, ano? Ilagayan ka ng ano ito? MOSFET. Yung ano nito, yung mga lagayan. May lagayan yung processor. Ay, wala siya. I-cleaning kasi yan. Ito na lang siguro. I-cleaning. So, isang, ano lang yan? Isang hugasan. Ano bang oras na? Ay, sorry. Nakalive. Isa siya, sir. 5:37. Sige, babad mo na. Pwede yan. Mag-isa lang. Ayan guys, so success yung ating repair. So pasensya na, parang naiwahan. Binigay ko lang kasi sa ating yung ating repair. So ayan po, success yung ating repair. So yun, naging problem niya ay isang MOSFET. Ito, MOSFET lang siya. It's okay na po. So next repair na tayo. Nag-display naman siya. Okay naman, super good. So yan ang ating repair na motherboard. Gigabyte B450 Aorus E-Lite 4 slot yung RAM niya. Yung problem niya ay no power, shorted. So tinamaan yung pinaka PWM niya, kaya siya no display, no power, kaya nag shorted. Yan. Kasi hindi naman tinamaan na gano'n yung yung masira yung kanyang driver IC. May driver IC, pag nasira yung kasi guys, medyo mas marami ang tama, medyo mahirap. Ayan, at buti naging success guys yung ating repair sa loob ng 38 minutes. So, success naman yung ating repair ng motherboard. Shorted no power. So, para ano na lang siya. Or cleaning, ultrasonic cleaning. Then, babad muna sa ating cleaning process. Okay? So, yan pa ang ating motherboard repair. As of today is August 19, 2025, 5:39 p.m. Okay? I'm your tech today. John, tech yung account. Okay? Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye for now.